Sander po ito. Isang magandang umaga pa rin po sa inyo, Sir Sander, at sa inyo magiging taga-subaybay po. Opo, at maraming salamat po muli sa pagpapaunlak po sa ating panayam. Una ho sa lahat, I'm sure nakarating na po sa inyong grupo ito nangyari nga po sa Caloocan at sa Cavite. Opo. Alam na po namin yung nangyari ngayon. Opo, meron ho ba kayong ginawang mga pagpupulong o kaya po ay parang yung pagiging extra cautious o maingat po ng inyong mga rider? Sa amin pong hanay, palagi naman namin ipinapaalala yung mga ganyang insidente na. Kasi hindi naman bago na yan eh. Nangyayari na yan eh. Nagkataon lang ngayon na talagang magkasunod. At talagang mga hindi na tao yung mga gumagawa niya, mga halang na yung kaluluwa eh. Kasi napaka-rimarim, napaka-tindi ang ginawa dun sa dalawang rider. Yung isa, sinaksak, tapos inagaw pa yung motor, ng hold up pa. Talagang ganun katindi. Sa kabila naman, sa Cavite, binaril, nangingi pa ng pera dun sa asawa. Pinatutubos pa, samantalang pinatay niya na. Ganun kadidemonyo ngayon yung mga tao na yan, na hindi na nga tao eh. Opo. Kung gayon po, meron ho ba kayong suggestion po no, sa ating sa transportation sector na magkaroon din ng paghihigpit sa registration ng mga pasahero? Ang totoo, dapat yan nakalagay sa batas. Kasi kahit anong hiling namin, kung wala namang batas na sasaklaw dyan, wala rin. Mananatiling lang yan. Pakiusap lang yan na hindi susundin. Kung magkaroon sana ng batas yan na matagal na naming panawagan, hindi sana tayo aabot sa mga ganitong senaryo. Opo. Para po na sa isang palagi nang naikiusap. Opo, para po sa isang motorcycle taxi na rider, bago siya mabigyan po nung kanyang franchise ba yung tawag kapag sa inyo? Wala pa po kaming prangkisa. Oo nga, dahil nga po tayo pa rin ay nasa study, pilot study na 10 taon na. Opo. Anyway, opo, ano ho yung mga requirement po na hinihingi sa isang rider? Unang-una, NBI clearance. Police clearance, barangay certificate sa mga ibang mga application. Tapos yung ORCR, professional license, yung motorsiklo niya, yan ang mga basic na kinukuha sa isang rider pag mag-a-apply sa motorcycle taxi. Opo. Kung kayo po ang masusunod, Sir Romeo, ano ho yung recommendation ninyo para naman sa aming mga pasahero? Parang ano ba yung dapat na ipakita namin bago kami makagawa ng account? Mahirap kasing magbigay ng requirements talaga kung tutusin kasi ang pasahero, convenience ang gusto niya, hindi naman kailangan gusto niyan maabala. Pero ang hinihiling namin, magkaroon talaga ng face recognition, magkaroon ng proper documentation, may government ID na ipinapasa. Sa ibang application meron yan eh. At nahuhuli naman yung ibang gumagawa ng krimen. Ang problema lang talaga ngayon is patindi na ng patindi yung kasamaan ng mga halangang kaluluwa. Hindi na sila takot gumawa ng kademonyohan nila eh. Yun ang mahirap. Kahit sabihin mong bigyan kayo ng ID, magbigay kayo ng ID yung pasahero, hindi naman alam ng rider kung sino yung papatay sa kanila eh. Yung salitang safe para sa may pera na lang ngayon eh. Hindi na sa mga kagaya naming rider lang eh. Opo. Kasi ilan na naman ang namatay, hindi naman bago lang yung kwento na yan eh. Yung sinaksak sa Cavite, hindi naman nahuli yung nun eh. Yung suspect. Ang dami na pong nangyari na ganyan. Ngayon lang na pag-uusapan uli kasi magkasunod. Kung gayon po, sige po sir, go ahead po Sir Romeo. Ang masakit kasi na sitwasyon eh, kahit anong hiling namin na magkaroon ng police visibility, magkaroon ng mga maayos na sistema sa ganyan, wala naman nakikinig sa amin eh. Wala kaming pera eh. Yun ang problema sa bansang to eh. Pag wala kang pera, hindi ka pakikinggan. Eh, magkano lang ba kinikita ng rider? Kapalit buhay niya. Dahil lang dyan. Alam yan. Sa kanila, madali sa kanilang sabihin na safe sila eh. Kami, hindi naman namin nalintana yun eh. Kahit naman lagyan mo ng protection yan, kahit ibibigay niyo pa yung buong pagkakakilanlan yung mga pasahero. Kung papatayin kami. Walang tumutulong eh. Masakit eh. Lumalabas lang yung mga yan pagkapatay na eh. Pagka nasa
kabaong na yung mga kasama ko eh. Nung dumadaldal kami, sabihin maingay lang kami. Ang hirap ng sitwasyon ng kagaya namin. Mhm. Ang Opo. pinakikinggan lang sa bansang to, may pera lang, may posisyon lang. Pag mga kagaya namin, wala lang. Casualty lang. Kumbaga po parang nagbibilang lang ng ng patay. No? Mhm. Kung gayon po, kung hindi po yung identification, kung minor lang po yung identification ng isang pasahero sa app, ano ho yung mga malinaw na solusyon na dapat pong gawin ng pamahalaan para po sa inyong proteksyon? Una, magkaroon ng batas talaga. Pinabayaan na kami ng 10 taon eh. Kung mahalaga kami, sana may batas na. Mahalaga po kasi yung batas eh. Yun ang giya eh. Kahit ano pong sabihin kung rekititos o mga guide, giya, walang mangyayari kung walang batas. Yun sana ang una eh. Pangalawa, lagyan ng mas mahigpit na requirements para makasakay dito. Kagaya Tulad ng po ng pagkakakilanlan, eksaktong lugar. Sa mapa, may problema sa mga mapa dito. Hindi nabibigay ang eksaktong lokasyon. So talagang ang hirap eh. Marami pang pwedeng pag-usapan pagdating sa ganitong sa pamamagitan ng pasahero at rider eh. Pero sana gobyerno mismo ang magtakda. Hindi yung palagi na lang pag may ganitong may namatay, tatawagan kami, tatanungin yung reaksyon namin. Yun at yun ang sasabihin namin eh. Mhm. Yun at yun. Meron din hong mga komento po from other yung mga human rights group o kaya mga grupo po ng mga biktima na nagsusulong po ngayon ng death penalty sa heinous crime. Meron ho ba kayong reaksyon dito? Ako, personal kung talagang ang hirap kong magsalita dahil ayoko rin naman na nasa bibig ko manggaling na ang buhay na kinuha, buhay din ang kapalit. Ayoko yun eh. Mm. Hindi ko rin yun. Kaso pagka ganito na yung nangyayari, baka mali siya ako mapunta ako sa ganung perspektibo naratibo na pag pumatay ka, papatayin ka rin. Ayoko. Galit lang ang mangyayari sa akin pag yun ang naging perception ko. Opo, Ang kasi, gusto ko lang, huwag na tayo umabot sa ganun. Prevention tayo, hindi yung nang hirap naman ng parang itinutulak pa ako sa masama pagka ganyan. Kasi kumbaga po, kayo po ay kagaya po nung victim sir sa Caloocan, parang solo parent na huyata at yung anak po Special ay child pa. may autism po yung anak. Siya na lang po yung Special child. bumubuhay sa pamilya. Oo, kasi yung nanay, matanda na yung nanay. Anong trabaho nun? Ano? Kaya nga nakikiusap ako sa gobyerno, tulungan yung tao. Hindi naman kasi humingi ng tulong yung rider sa gobyerno eh. Wala namang hinihingin kahit sinong MC taxi rider na talagang bigyan nyo kaming pera, bigyan nyo kaming ayuda. Hindi naman yun eh. Mm. Ang iniling lang namin, makapaghanap buhay kami na hindi kami mamamatay. Nauuwi kaming buhay pa rin, hindi bangkay. Kasi pag napapanood ko sa telebisyon ang laging sinasabi na nasa gobyerno, safe eh. Safe. Kayo, safe. Kami hindi, sa baba. Tignan nyo kami sa baba. Ang dami namamatay Daming ino-hold up. Dati nga, sir, yung pang-hold up, hindi na bago sa rider yan. Marami na akong report na natanggap dyan. Pero, ang dalangin ko na lang, kunin na lang yung pera. Huwag na yung buhay. Kunin nyo na lang. Kagahin niya, nakakalungkot yan Ang anak, special child. Patay ang asawa, wala na yung asawa na pinanganak. Yung magulang. Anong ibubuhay nun? Nakakalungkot. Parang ang gobyerno mahina ang pakiramdam sa amin Ang tingin sa amin bilang lang. Yun ang masakit. Wala kaming pera Pag walang pera talaga sa bansang to, wala Hindi ka makaramdam dito ng hustisya. Sa totoo lang. Hindi ka makaramdam dito. Napakahirap kunin. Napakahirap kunin ng proteksyon. Napakahirap kunin ng seguridad. Napakahirap.
yung pakiramdam na maging malaya ka sa bansang to dahil wala kang pera eh. Alipin ka ng sistema eh. Kailangan mo mabuhay eh. Gaya niya, may pinatay na. Babiyahe pa rin kami. Kahit may pinapatay sa hanay namin, babiyahe kami. Wala kami ibang pagkukuha ng hanap buhay. Pwede bang pagka pinatay yung kasama namin, titigil na kami? Hindi rin naman pwede. Kami naman ang mamamatay. Opo. Api kami rito. Api kami sa sitwasyon na to. Yung Okay. bang hilingin namin ng police visibility, napakahirap naman bang pagbigyan yun. Hindi lang naman kami ang protection na nun. Lahat naman. Opo. Pero Siguro napakahirap sa kanilang gawin. Opo. Siguro po kung meron ho kayong iniisip na meron pong pagkukulang sa mga insidenteng ito, sino po at ano po ang kanilang dapat gawin? Unang-una na ang kapulisan. Alam naman nila yung mga lugar na delikado eh. Meron silang datos niyan. Meron silang mga report niyan. Pero kahit kami nagre-report, di naman kami pinapakinggan eh. Ikaw sir, pag nag-report ka, kaasikasuhin ka. Reporter ka eh, anchor ka eh. Eh ako rider lang. Ililista lang yung pangalan ko dyan sa logbook. Blatter. Tapos na. Sige, uwi na kayo. Ganun lang lagi yan. Kung hindi pa kakalampagin yan, kung hindi pa may mamamatay, hindi pa kikilos yung mga yan. Matagal na yan, kahit sa normal na kalakaran, ganyan na ang ginagawa. Hindi kasi maramdaman ng Pilipino na ngayon na mahalaga kami. Ibang ngayon, napakatindi. Walang pake ang gobyernong ito. Ang gusto lang ayudahan ka lang. Okay ka na. Manahimik ka na. Ang inihiling namin, di ayuda, bibigyan kami ayuda. Ang inihiling namin, protection, bibigyan kami tulong. Abuloy. Proteksyon, hindi abuloy. At ang inihingi namin protection, hindi lang naman sa amin eh. Pag humiling ba kami ng police visibility, rider lang ang makikinabang. Para sa lahat. Hindi ba yung pasahero din? Hindi ba yung mga taong naglalakad din ang umuuwi ng mga gabi, madaling araw? Nakakapagtaka lang eh. Yung Senado, punong-puno ng polis. Akala mo naman, papasukin yung Senado. Etong komunidad na maraming problema, hindi nyo maulanan ng polis. Opo. Bakit ganon? Sir Romeo, maraming salamat po sa inyong panahon at pakipaabot po sa inyong mga miyembro po no, sa MTCA na kapit lang at kami po ay sumusuporta sa inyong mga adhikain. Sana po, tulungan nyo po kami sa inyo pong programa na panawagan na unahin naman ang proteksyon at seguridad ng mga Pilipino at ng makaming mga nasa laylayan ng mga mahihirap. Lumalaban po kami ng pareha. Hindi po kami laban sa gobyerno. Nakikiusap nga po kami sa gobyerno. Asikasuhin naman kami. Salamat po. Maraming salamat po Sir Romeo Maglunsod, ang chairperson po no ng Motorcycle